Mateo! Pumasok ka sa bawal na lugar ng mga De Vera at ninakaw ang sikreto ng martial arts ng angkan. Paraan mo na tiyak na sirain ang martial arts mo. Bahay ko ito! Bilang ampon na walang dugong kamag-anak, tinulak nila ako sa bangin ng kawalan ng pag-asa. Maestro, pagkalipas ng 20 taon, nahanap na namin ang nawawalang anak mo. Napaka-perpekto ng pag-arte niya, pero ninakaw niya ang lahat ang dapat sa akin. Mga magulang ko, ang bahay ko. Na yung bumalik ka na, dapat sa iyo ang pamamahala. Enrico, anak, ikaw pa rin ang paborito ko. Kahit na umuwi na ang kapatid mo, wala itong magbabago. Ikaw ang inensayo ko. Ikaw ang magiging susunod na pinuno ng angkan. Salamat, Ama, sa pagpigil sa akin na hawakan ang pamamahala. Sa sikreto ng martial arts ng mga De Vera, inisahan ako ng kapatid ko at ipinadala ako sa impyerno. Ang tapang mo makapasok sa bawal na lugar at ninakaw ang sikreto ng martial arts ng mga De Vera. Mahanap ka ng lihim na sanggunian, kapatid. Paano kung malaman ni Ama na pumasok ka at ninakaw ang sikreto ng martial arts? Andres, anong ginagawa mo? Kapatid, paano mo nagawang ninakaw ang sikreto ng martial arts? Hayop ka! Isa kang kahihiyan! Sinisira mo ito, Ama! Hindi, wala akong ginawa. Inisahan ako ni Enrico. Ama? Ang kapal ng mukha mo magsinungaling sa akin at sa kapagbintangan ng kapatid mo! Salamat, Ramon. Wala kang kwenta, Mateo. Amin ka na, pakakasalan kita paglabas mo. Ang nobya at ang pamilya ko, pinalagpas lahat si Enrico. Itinapon ako sa dilim at pinutol ang mga tendon ko. Mateo, nitong mga nakaraang taon, laging may emergency. Binibining susa, nasa panganib si Ginoong Enrico! Anong nangyari? Bumigay si Ginoong Enrico nang malaman na nakalaya si Mateo nitong mga nakaraang taon. Ikaw lang ang makakapagpatahimik sa kanya. Puntahan mo siya. Sige, pupunta na ako. Walo na ang taon. Lagi mo kong iniwan si Rina. Tapos na tayo. Patayin! Patayin! Kalma lang, Ina. Heto, Enrico. Wisit na Mateo yon. Malas siya. Pumasok siya sa bawal na lugar at ninakaw ang sikreto ng martial arts. Kaya nawala ng kontrol si Enrico. Kasalanan to ni Mateo. Patayin. Nandito ko. Bumalik si Mateo. Aagawin ka niya sa akin, Serena. Huwag mo kong iwan. Pakasalan mo ako, please. Serena, pag magaling na ako, pakakasalan kita ng tama. Ayos. Ako, si Serena, ikaw lang ang pakakasalan ko. Serena, iwan mo ba ako? Ayos, ayos. Huwag mag-alala. Haalagaan kita. Teo, pinalaya ka ng lihim na sanggunian, pero lahat dito ay akin pa rin. Tigo! Ang tapang mong pumasok sa bahay De Vera, lumayas ka. Ako'y isang De Vera. Tagal na akong naglilingkod sa bahay De Vera. Si Ginoong Enrico lang ang tagapagmana na kilala namin. Anong bastardo ka? Na lumabas! Mateo! Pinalaya ka lang lihim na sanggunian, ha? Bingi ka ba? Kausap kita. Ngayong bumalik ka na, umayos ka. Huwag mo nang haharapin si Diego.
Ama, ang galing mo. Ang mga sining ng pamilya Luis ay umabot sa rurok. Tama na muna. Sige. Ama, gusto ko rin matuto. Para sa pinuno ng clan lang ang mga sining na ito. Wala kang karapatan at kulang ka sa talento. Ang banal na katawan, kaman ka. Tigil, bata! Mayroon kang maalamat na banal na katawan. Siyam na beses ko nang tinanong, magiging disipulo mo na ba ako? May banal na katawan talaga ako. Ako'y isang banal na mandirigma. Pag nagising ang banal na katawan mo, tiyak na lalakas ang galing mo! Ilapit mo ang kamay mo, kunin mo itong batong susi, dugtungan mo to, paghanda ka ng sumama sa akin! Malas talaga ang Mateo na yon. Dapat hindi na siya pinabalik. Pinukaw niya ang demonyo sa loob ni Fields. Si Mateo ang kadugo mo. At inampun ka lang. Kinuha ko ang pamilya niya nitong mga taon. May karapatan siyang magalit. Batang to sa puso ko. Mas mahalaga ka sa kanya. Sinira na siya ng lihim na sanggunian. Pero ikaw ang namumuno sa pamilya de Vera. Ang galing mo sa martial arts. Pag napatunayan mo ang demonyo sa loob mo, itataguyod mo ang pamilya natin. Sa 7 araw, aalis na ako sa nagyeyelong impyernong to. Mahahanap ko kung saan talaga ako nababagay. Ano yan, Lolo? Sa wakas, nakapagdesisyon na ang batang yon. Ngayon, sila'y dapat niyang pagdaanan ang lahat ng to para magising ang banal na katawan niya sa loob ng 7 araw. Ako mismo ang susubok sa Mateo. Sige, Lolo. Yehey! Yehey! 3 araw na lang. Malaya na ako. Ito na ang huling birthday ko sa bahay na to. Sana mading malusog si Enrico at masaya ang pamilya natin. Release. Para silang totoong pamilya. Isang tagalabas lang ako. Diego, regalo ko sa birthday mo, isang espadang ginamit ng banal na mandirigma. Kay Gregorio Olivares to. Serena, maraming salamat. Mateo, anong ginagawa mo rito? Kuya, birthday ko ngayon. Si Ama, Ina, Zenaida, pati si Serena, may regalo. May dala ka ba? Tingnan mo ang kamay niya. Baka nakalimutan niya ang birthday mo. Ako, wala akong dala. Theo, wala kang dala. Kung kalahati ka lang kabait ni Enrico, masaya na ako. Ikaw ang dahilan ng pagdurusa niya. Wala man lang regalo. Wala ka bang modo? Sa totoo lang, may hiling ako sa'yo. Mag-engage na kami ni Serena sa 3 araw. Gusto namin ng basbas mo. Mag-engage. Engaged. Sabay lumaki sina Carlos at Serena. Sila'y malalim ang pag-ibig. Siyempre, engaged sila. Isa pa, matagal na itong napagdesisyonan. Malalim ang pag-ibig. Totoo ba? Theo, huwag kang magkamali. Magpapanggap lang akong magpakasa sa kanya para gamutin ang demonyo sa loob niya. Hindi ko talaga balak. Huwag nang magpalusot. Wala akong pake. Tama na, Mateo. Iniligtas ako ni Andres Uno. Di ko siya pwedeng iwan. Alamin mo,
Fiancé ko si Serena. Kahit ikamatay ko pa, ililigtas ko siya. Ito ang kambal na parasito ng dugo. Kaya nitong magpalit ng dugo. Enrico, ginamit mo ang parasito para ilikas ako. Gagawin kong lahat para sa iyo, Serena. Salamat. Buhay ko ang kabayaran. Tapos na ang kasal ni Lucas at Serena. Wala kang karapatang tumutol. Kuya, tunay kaming nagmamahalan. Pakiblas naman kami. Salamat! Theo, kawawang basura. Sa engagement namin, madali kang sumuko. Ikaw, may enerhiya ka pa. Di ka nawalan ng kontrol. Tama, magpapanggap pa rin ako. At ang pamilya mo, fiancé mo, ako lang ang makikita. Dugo, hangin, walang kwenta. Pamilya mo, si Serena, at sikreto ng martial arts, magiging akin lahat. Kung anong gusto mo, tapos na ako. Lucas de Vera, tandaan mo, mabubuko ka rin balang araw. Sa pier kita hintayin. Vicente, balita ko. Nasa ranggo 79 si Enrico sa ranggo ng langit. Ang galing niya. Sige na nga, salamat sa pagpunta ngayon. Samahan mo akong uminom mamaya para magdiwang. Tingnan mo, siya ba yung talunan na nawala ng 20 taon? Pinakawalan ka ba ng lihim na sanggunian? Oo nga, ninakaw pa niya ang sikreto ng martial arts ni Luis. Isa siyang kahihiyan. Sa lahat. Nandito na ang tunay na tagapagmana! Tama na, hindi ako. Si Mateo ang tunay na tagapagmana. Ako'y ampun lang. Makinig ka, Enrico. Ikaw lang ang tagapagmana ni Luis na yon at habang buhay. Tama yan. Kuya, tunay kaming nagmamahalan ni Serena. Susuportahan mo kami, di ba? Ang marangal ni Lucas. Kinikilala pa rin niya ang kapatid ni Mang Hahabol. Tama, lalo na't binigay ni Enrico ang dugo niya kay Serena. Oo nga, si Enrico, napakabait na nobyo. Dapat magpasalamat si Serena sa isang halik. Halikan mo siya! Halikan mo siya! Sige na, halikan mo siya! Halikan mo siya! Serena, pwede ba? Nasaan si Mateo? Oh, kasalukuyan ang engagement ni Enrico. Tumakas na naman siya. Wala man lang modo. Matapos ang 20 taong pagkawala, sobrang laki na ng utang niya. Baka nasa kwarto lang siya at nagtatago. Hanapin mo siya. Araw ni Enrico ngayon. Dapat nandito siya. Ayoko. Di ko nga alam kung saan kwarto. Mo! Kapatid niya. Di mo ba alam ang kwarto ng kapatid mo? Ako. Ginong Jimenez? Opo. Senyora. Saan ang kwarto ni Mateo? Nakatira po si Ginong Mateo sa shed ng kahoy. Shed ng kahoy? Puro kahoy yon. Paano siya doon nakatira? Nasa De Vera pa rin siya, tapos ganito ang trato nyo. Dito matatanggap. Ginawang training hall ni Ginawang Enrico ang kwarto niya.
Kaya tumira si Ginoong Mateo sa shed ng kahoy. Lumaki si Mateo sa probinsya, tinagbago ang kanyang mahinang ugali. Sa totoo lang, angkop sa kanya ang shed ng kahoy. Hindi. Kung malaman ng mga bisita, iisipin nilang inaabuso natin ng sariling dugo. Ginoong Jimenez, samahan mo si Binibining Zenaida at sunduin si Mateo pagkatapos ng piging. Hanapin siya ng maayos na kwarto. Opo, senyora. Binibining Zenaida. Tayo na po. Tuloy na? Wala si Mateo. Saan siya napunta? Ang lamig dito sa shed. Mas maayos pa sa mga utusan. Laging sinasabi niya na mayabang at magnanakaw si Mateo. Ano ba? Si Mateo. Talaga bang dito nakatira? Opo, Binibining Zenaida. Wala man lang kama. Natutulog sa dayami. Paano siya tatagal sa taglamig dito? Ito ang parasito para iligtas si Serena. Teka, blood donor ni Serena si Mateo? Pinawarak kong gumalik dito, pero walang ibang ibinigay sa akin, kundi walang hanggang sakit at pagdurusa. Luis San Serena. Permanente na ang paghiwalay namin. Ama, Ina, emergency! Si Mateo! Nawala si Mateo! Anong nangyari? Tingnan mo to. Mayo uno, napilayan ako ng outer disciple. Ang sakit na yon. Imposible. Pinag-aralan mo ang basics ni Mateo, di ba? Paano siya matatalo sa isang outer disciple? Di ko siya tinuruan. Akala ko ikaw. Si Enrico ang tinuruan ko. Ano? Talo ka sa isang outer disciple? Pinapahiya mo ang Camilla Luis. Walang kwentang ama. Kaya pala, di natin siya tinuruan ng martial arts. Kaya siya natalo sa isang outer disciple. Pinagbintaman ko siyang paman at sinabing masasakit. Mas malala ang silungan ni Mateo kaysa sa mga utusan. Maraming lamig doon. Sa dayami lang siya natutulog. Mayo 7. Pinakamasayang araw sa buhay ko. Sa wakas, may bahay na ako. Walang aapi sa akin o tatawaging bastard. Hulyo 23. Binabalaan ko si Enrico na huwag pumunta sa bawal na lugar. Pero siya? Ikaw! Kahihiyan ka. Ang lakas ng lobong basagin to. Sa pamilya Luis, mas mababa pa sa aso ang halaga ko. Baka isang malaking pagkakamali lang ang pag-iral ko. Di nila sana ko natagpuan. Alis na ako. Sana masaya kayong lahat. Mula na yon, malaya na ang kaluluwa ko. Walang nakabibigay at di mapipikil. Mahahanap kita, Serena. Tingnan mo to. Nakuha to sa kwarto niya. Ito ang kamba na parasito ng dugo na nagligtas sa akin. Kaya si Mateo. Lucas, hindi ikaw ang nagligtas sa akin. Pero inagaw mo ang pasasalamat ko sa kanya. Serena, may paliwanag ako. Nakakabit ang parasito sa nagbigay ng dugo. Kung hindi ako niligtas ni Mateo, bakit nasa kanya to? Walang utang na loob ka! Pinahirapan mo si Mateo ng maraming kawalan ng hustisya! Pinilit mo pa palayasin siya! Marami tayong utang sa kanya. Mateo, sorry. Mali ako sa'yo. Ikaw, ahas ka! Pinahamak mo ang mahal ko! Kung may mangyari kay Mateo, magbabayag ka! Maestro, senyora! Nahanap na siya. Pumunta siya sa Pierre. Sa Pierre, bilis! Serena, huwag kang umalis. Serena! Umalis ka na. Mateo. Patay ka! Mateo, sorry. Pakiusap, huwag mo kong iwan. Bilis, mas mabilis. Mateo. Sorry talaga. Mateo, ilang sikreto pang tinatago mo?
Maestro, masaya ako makita ka ulit. Alam kong tama ako. Disipulo ko na ngayon. Lolo, tama na. Teo, lagi kang pinag-uusapan ni Lolo. Sa wakas, nandito ka na. Suportado ka na ng ate mo. Salamat. Pinutol ko na ang ugnayan ko sa pamilya De Vera. Tawagin mo na akong Rafael Santos. Wala ng Felipe De Vera. Sige, Rafael, huling disipulo ka na ni Lolo. Mas bata ka sa akin, kaya rerespetuhin mo ko. Tama na ang usapan. Sakay na sa bangka. Tara. Mula ngayon, magsisimula akong muli bilang Rafael Santos. Rafael, nagpaalam ka ba sa pamilya mo? Iniwan ko na ang pangalang yon, kaya wala na akong pamilya. Kami na ang pamilya mo mula ngayon. Tara! Talo si Mateo! Mabilis ang kabayong to! Mateo! 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 Wow! Paalam! Mateo! Nasaan ka, Mateo? Mateo? Humuwi ka, Mateo! Tratuhin kita ng patas at titingnan kita, Mateo! Mateo! Hay, buwisit! Buwisit na bata! 3 taon nang nagpas ka na sa akin, engkanto ka! Tama na to, walang kwenta! Lolo, kalma lang. 3 taon lang talo na niya ikaw at nanggunguna sa ranggo ng langit. Ang bilis ng pag-unlad niya. Wala yon, maestro. Salamat po sa inyo ni Clarice. Nagpapakilig ka. Gutom ka? Tara, kain na! Tara! Swerte mong bata, may sorpresa ka. Inihanda to ni Clarice. Lolo, kain na po. Ang sarap! Rafael, abot kamay mo. Meron akong ibibigay sa'yo. Kunin mo ang medalyon ng ulap na mandirigma. Maestro, sandali! Iniwan ko sa'yo ang kapatiran ng ulap na mandirigma. Tiwala akong dadalhin mo ito sa mas matayog na tagumpay. Uunlad ito sa pamumuno mo. Nagduda ang pamilya Luis sa kakayahan ko. Ngayon, namungguna ako sa ranggo ng langit. Napatunayan ko na ang sarili ko. Rafael, 3 taon kang hinanap ng pamilya Luis. Anong plano mo ngayon? Wala na si Mateo De Vera. Pero ako na si Rafael Santos. Mabuti, tuluyan ka ng lumipas sa nakaraan. Perfecto. Kinakatawan mo ako sa 3 taong recruitment ng kapatiran ng ulap na mandirigma. Pupunta ang lahat ng malalaking pamilya kasama ang pamilya Luis. Naiinis ako sa mga walang kwentang yan. Lalo na sa walang kwentang si Enrico. Maraming taon siyang umiinom ng eliksir, pero nasa ikasiyam na po lang siya sa ranggo ng langit. Pero ang suporta ng pamilya niya ay nasa ikasiyam na po pa rin. Ako mismo ang susubok sa galing niya. Magandang. Enrico, ang kapatiran ng ulap na mandirigma ay nagsimula na ang 3 taong pagsusulit. Sabi nila si Rafael Santos ang magiging tagapamuno, ang disipulo ng mga banal na maestro. Si Rafael, tiyak na idolo ng bawat mandirigma. Sa loob ng 3 taon, nanguna siya sa ranggo ng langit. Walang kasing bilis niya sa buong mundo ng martial arts at 28 anyos pa lang siya. Walang limitasyon ang potensyal niya. Potensyal mo rin. Pag nalamangan mo ang demonyo sa loob mo, umabot ka sa ranggo 9 sa loob ng 3 taon. Siguradong mapapansin ka ni Rafael kapag sumali ka sa kapatiran ng ulap na mandirigma at walang mga ngahas galawin ang pamilya Luis. 28.
28 anyos na rin sana si Mateo. Oh, si Mateo ko. Wala pa rin siyang balita. Mateo, 3 taon na. Di pa rin nila matanggap. Ito pala ang pagsusulit ng kapatiran ng ulap na mandirigma. Humangat na. Saan na makilala ko si Rafael? Sigurado makakapasok ka sa kapatiran. Magiging junior disciple ka ni Rafael. Ano yun? Sabay tayo. Si Ginoong Rafael Santos. Ano? Nandito si Ginoong Santos. Ginong Santos, pwede mo ba ako turuan? Ginong Santos, karangalan ko ito. Siya nga talaga. Ginong Santos! Pwede ba akong bigyan mo ng payo ngayon? Masaya. Mateo, ikaw pala. Mateo! Ikaw pala? Nagkakamali ka. Akala ko umalis ka na. Bakit bumalik ka para gawin ang akin? Sabi ko, nagkakamali ka. Mateo, Gagamutin kita. Mateo? Bakit ka nandito? Teo, saan ka napunta, anak? Hinahanap kita. Sorry sa pagkakamali namin. Nakatuon kami kay Enrico at binaliwala ang nararamdaman mo. Pwede ka bang umuwi? Hindi ako ang Mateo. Ako, si Rafael Santos. Mateo, umuwi ka na. Wala kang talento sa martial arts. Paano ka magiging makapangyarihang si Rafael Santos? Mateo, umuwi ka na sa amin. Babawi ako sa'yo. Mateo, alam ko na ang totoo. Lahat ng ito. Binigay mo ang dugo mo. Pagkasalan mo ako. Umuwi ka sa akin, okay? Huling beses ko na to sasabihin. Hindi kita kilala. Mateo. Serena, nasaktan ka ba? Ang tapang niyong umatake sa amin sa recruitment trial. Ako si Clarice Olivares, banal na dalaga ng kapatiran ng ulap na mandirigma. Kung bubulgarin mo pa si Ginoong Santos, haharapin mo ang buong kapatiran. Ikaw pala si Binibining Olivares. Mali lang ang pagkakaintindi. Maling pagkakaintindi? Narinig ko ang lahat. Ano kayong uri ng magulang? Binigay niyo ang lahat sa ampun niyo? At inabuso ang sarili niyong anak? Kadire. Clarice, wag nang sayangin ang oras. Tara na. Kaya hindi siya si Mateo. Di tatagal ang tunay na Mateo sa atakin to. Dalawa! Neil Luis, nanggulo ka sa pansubok at ininsulto si Ginoong Santos. Binastos mo ang kapatiran ng ulap na mandirigma, kaya tinanggal ang karapatan ng pamilya Luis. Basura lang si Mateo. Paano siya naging? Magaling na Rafael. Wala kang karapatang i-disqualify ako. Nasa ikasyam na po ako sa ranggo ng langit. Pagdalaman ng pinuno na inaalipusta mo kami. Parurusahan ka niya. Ay kasiyang napo lang. Ay di karapat dapat sa kapatiran. Maraming disipulo rito. Pag-disqualify ka mo ako dahil lang sa kanya, walang tatanggap nito. Binibining Olivares, kasalanan naman ako. Pakibigyan siya ng isa pang pagkakataon. Dahil hinihiling mo. Bibigyan ko siya ng pagkakataon. Upuin ko lang ang upuang to. Kung masasaktan mo ako sa 10 galaw, panalo ka at makakasali ka sa kapatiran ng ulap na mandirigma. Deal? Tingnan natin ang kaya mo. Mateo, makikilala kita kahit abo na. This time, sisirain ko ang pangalan mo at kukunin ang lahat.
Palakasin mo pa. Sige. May dalawa-galaw na lang. Mateo! Mateo! Talo ka. Binigay ni Enrico ang lahat. Di man lang nahawakan ang manggas niya. Hindi ba siya si Mateo? Paano ako natalo? Siguradong siya ang pumigil. Harapin ang pagkatalo mo o wala talagang danggal ang pamilya Luis. Anak na ampon ha? Wala kang dignidad. Ikaw. Lucas, talo ka lang. Uwi na tayo. Di natin kaya kalabanin ang kapatiran ng ulap na mandirigma. Mateo, alam kong nagdusa ka sa bahay. Kasalanan namin to. 3 taon kitang hinanap. Nasaan ka? Lagi akong nag-aalala na baka mapahamak ka. Anak? Uwi ka na sa akin, please. Teo, alam kong galit ka sa akin. Kasalanan ko to. Akala ko wala kang talento sa martial arts. Kung inalagaan sana natin si Enrico, kapag namuno na siya sa pamilya, matatandaan niya ang kabutihan natin at puprotektahan ka niya. Pero nabigo kami sa'yo. Di ko na uulitin. Di ako si Mateo de Vera. Ako si Rafael Santos. Ama! Kapahamakan! Ama! Umalik ka! Sumalakay ang mga anino sa manor natin. Nanghihingi sila ng lihim sa martial arts. Ano? Mana natin ang mga teknik na yon. Pinuno lang ang pwedeng matuto nito. Ito ang pundasyon ng pamilya natin. Di pwedeng mawala to. Critical to, Ginong de Vera. Sasama ako. Sige. Hello! Mga anino! Lately, nagnanakaw sila ng technique sa mga maharlikang pamilya at pinapatay sila. Di kaya to ng pamilya de Vera mag-isa. Bilang pinuno ng mundo ng martial arts, dapat makialam ang kapatiran ng ulap na mandirigma. Ako na mag-iimbestiga. Ikaw na ang bahala sa pagsubok. Magingat. Katapusan na ng pamilya de Vera na yon! Hayop! Ang tapa mong saktan sila! Tigaw! Ang lakas ng loob mong saktan sila! Mga peste! Ang lakas ng loob mong salakayin ng tahanan namin. Malakas ang pamilya Luis. Pero ngayon ay mga lumang gamit na lang kayo. Ang sikreto ng martial arts nyo lang ang mahalaga. Akin na yon. At baka iligtas ko pa kayo. Kung hindi, magkita na kayo sa kamatayan. Buisit! Ikaw! Mark! Sunaida! Ayos ka lang? Kawawang talunan. Sinong susunod? Si Ginoong Enrico ang pinakamagaling. Rank siyam na po. Durugin niya ang mga daga na yan. Buwisit! Tama. Si Ginoong Enrico ang pag-asa ng pamilya. Enrico, tapusin mo sila. Ama, kung gusto niya ng kamatayan, pagbibigyan ko siya. Nakakatawa kayong pamilya. Iniiwan ang sariling anak para sambahin ng ampun na yan.
Walang silbi ang rank siyam na ako. Tingnan natin kung kaya mong totoong lakas. Tama na ang satsat. Simulan mo na. Sapat na ang kamay ko para tapusin ang basurang to. Bill! Bill! Tenyo! Ayos ka lang? Ito bang yaman na pinaghirapan ng pamilya mo sa 20 taon? Ang talunan ng umalis na anak na yon, baka mas lalo pa siyang naging kawawa. Baka nagbebenta ng sarili sa kalye. Nakakahiya ng gumalik. Tumahimik kayo! Mga maruming daga kayo! Na! Na! Hamam Vicente! Amang Vicente! May iba pa? Ikaw! Ikaw! O ikaw? Bakit? Mga talunang Luis, lumaban kayong lahat! Pamilya natin. Tiyak ang kapalaran. Nalabanan sila. Lumaban hanggang kamatayan! Ipaglaban ang pangalan! Ama, umalis ka na! Ikaw! Ikaw ang huling. Pag-asa ng pamilya! Pag-asa ng mga Luis? Nasaan ang sakripisyo ko? Ikaw ang sakripisyo ko. Gino, napakagaling mo. Di kita kaya. Iligtas mo ang buhay ko. Sisilbi akong tapat na aso. Tsaka, hindi ako totoong De Vera. Ikaw na walang hiya! haba. Ang tapat ng aso mo. Vicente, ito ang yaman na inalagaan mo ng 20 taon. Tinrider mo pa ang sarili mong anak para sa kanya. At ngayon, umaalong sa pako. Kaya ganito mo palang inaalagaan ang anak mo. Isang ampon na walang tapang. At isang tunay na anak na walang kwenta. Laging huli raw sa laban. At matagal nang nawala. Baka namatay siyang pulubi. Kung anak ko sila, mamamatay ako sa hiya. Ang anak kong si Mateo ay kulang sa talento, pero matatag ang loob niya. Hindi sana ako tumakas. Teo, nasaan ka na ngayon? Lagi ka lang pinagmamalaki ko. Kaya pala ganito ang iniisip mo. Basura kayong Luis! Di karapat-dapat sa mga lihim ng martial arts. Iligtas ang buhay nyo at ibigay na ito. Hinding-hindi. Mga mandirigming maharlika kami. Ang mga lihim na ito ay 1000 taon na. Mamatay muna ako bago makuha ito. Ama, ibigay na natin. Gusto ko maging aso ng gulwagan ng anino. Kaysa mamatay, walang tapang na basura ka. Bigo ka sa pamilya natin. Tama na. Walang susuko. Kung gayon, Luis, may dudugo hanggang sumuko kayo. Subukan mo. Vicente! Tigo!
Sino ka? Tagadaan? Tagapagtuwid. Mga pakialamero gaya mo ay dapat mamatay! Vicente! Bakit mo tinanggap ang atake ko? Kahit may maskara ka, kilala ko ang mga mata mong ito. Magkapareho sa anak ko. Alam kong ikaw si Rafael de la Cruz. Pero nakikita ko ang aking Miguel sa'yo. Nakikiusap ako. Pagbagsak ng pamilya namin, protektahan mo si Miguel! Protektahan mo si Miguel! Hayop ka. Papatayin kita. Nakita ang pamilya Santos. Lahat sila! Sobra ng tagal. Huling babala. Ibigayan o manood na mamatay sila. Hanggal, sumuko para mabuhay. Bakit mamamatay? Maestro! Mas mabuti pang mamatay! Buti lang nakatakas si Miguel. Kaso, si Maricel, iniligtas ako ni Miguel gamit ang dugo niya, kundi patay na ako. Sana'y ligtas at payapa siya. Narinig mo? Kami, pamilya Santos! Mamamatay kaysa mapahiya! Mas mahalang danggal kaysa buhay! Sige, sa impyerno kayo! Vicente! Pakiusap! Protektahan mo ang anak ko! Ah! Di nyo gagalawin ang pamilya Santos. Sino siya? Ang lakas niya. Pamilyar siya. Sino ka? Mga halimaw kayong! Pumatay ng mga angkan at sinisira ang inosenteng buhay. Ngayon, tapusin ko na kayo. Kawawa. Kalahati lang ang ginamit ko. Napaaga lang ang swerte mo. Ngayon, pupunitin kita! Magingat. Alam ni Samuel ang lihim ng bawat angkan. Di mo mahulaan ang kilos niya. Delikado yan. Walang kwenta ang mga palusot na yan. Estilo ng palaka ng pamilya Villanueva. Ninakaw nila ang lihim ng pamilya Villanueva. Huwag magatubili! Tingnan mo na!
Higo! Kung papatayin mo ako, hahabulin ka ng Gino, Uko. Ang punong kadiliman. Pangalawa siya sa langit na ranggo. Maliban sa batang pinuno ng Bantay Langit, walang nangangahas na humamon sa kanya. Maging matalino ka. Lumuhod ka ngayon at magsumpa ng katapatan sa amin. Baka hayaan kitang mabuhay. Pangalawang singsing, wala yan. Sino ka ba sa akala mo? Ang batang pinuno ng Bantay Langit. Rafael de la Cruz. Tama ka. Una, patay na si Miguel para magpanggap na si Rafa. At ngayon, may isa pang impostor. Vicente, mas mabuting ibigay ang lihim ng arnis at sumali sa amin o pagdating ng Gino Oco, patay ka na. Hayop ka! Enrico, tao ka pa ba? Enrico, binuhay ka namin ng dekada. Binigay ang lahat sa'yo. Di ako makapaniwala. Napagtataksilan mo kami. Pinilit niyo ko rito. Isa pa, hindi na ako Santos. Sir! Ang pamilya Santos ang nagpalaki sa'yo. Itinakwil pa nila ang anak nila para sa'yo. At ganito mo sila babayaran? Anong pake mo? Walang utang na loob at walang dangal. Hanapin sila. Pagtapos na ako kay Sam, ikaw na ang susunod. Ang tapang musaktan ng lalaki ko. Patay kayong Santos. Ang tapang mong hawakan ng banig ko. Ang lakas ng loob mo. Nandito si Ginoong Javier. Walang makakalabas na buhay. Gino, ayaw nilang ibigay ang lihim. At si Daniel Briones pa ang nagsabing wawasakin ang bulwagan ng kadiliman. Pinili nyo ang hirap. Ngayon, magdurugo ang pamilya Santos. Gino, mula ngayon, hindi na ako Santos. At buhay ko'y inyong utusan. Enrico, di nila inakalang magiging duwag ka. Liquor. Nakakasuka ka. Enrico? Inilaki ka ng pamilya Santos. Minahal ka nila. Pinapaalis mo pa si Miguel. Ganito mo kami babayaran. Minahal nila ako. Nung gumalik si Miguel, sa inyo na lang napunta ang pagmamahal. Magkasama tayong lumaki. Paano ka agad napaibig kay Miguel nung gumalik siya? Bakit? Enrico, ampon ka man. Para sa amin, tunay ka naming anak. Gusto pa kakitang maging pinuno ng pamilya. Bakit ba ang bulag mo pa rin? Ang pinuno ay di nagpapanggap na santo. Ginawa mo si Miguel na walang talento, tapos inabuso mo ang galing ko. Yan ang totoo. Pass away! Anong gusto mo? Mula ngayon, Ihil ko ang Santos. Ihiwalay sa pamilya Santos. Ang tapang mo! Gino, alam ko kung saan nila tinatago ang mga lihim. Palagpasin niyo ako at ibibigay ko sa inyo. Magaling. Gusto ko yan. Ibigay mo ang mga lihim at pwede kang sumali sa amin. Maging miyembro ka ng bulwagan ng kadiliman. Salamat, Gino. Kalakaran! Kailangan niyo kong patayin para makuha ang mga lihim. Kaya ito ang pinaghirapan ng pamilya Santos ng 20 taon. Marunong sumuko ang matalino. Magaling ka. Lumuhod at maglingkod sa akin at mabubuhay ka. Hasa ka pa. Ang tigas ng ulo mo! Ikaw ang may gusto nito! Tingnan natin kung matigas pa rin ang bibig mo kapag patay ka na. Ngayon, ikaw ang magiging halimbawa. Miguel, ikaw pala. Ikaw ay... Kapatid ko. Nandito ka na naman. Di makapag-ensayo si Miguel, 3 taon nung nakalipas. Ngayon, sobrang lakas niya. Oh, iniligtas ng pamilya Santos. Si Miguel, pumunta ka para iligtas kami. Ibig sabihin ba nito, napatawad mo na kami? Hindi talaga. Hindi ako si Miguel Santos. Ako, si Rafael de la Cruz. Rafael de la Cruz! Ang nangunggunang maestro! Gino, imposible si Rafa siya. Siya lang si Miguel Santos na talunan. Isa siyang impostor. Tama ka! Tagapagmana ng Samahang Bantay Langit, si Ginoong de la Cruz. Bakit siya lalaban para sa mga walang kwentang tao? Nagpapanggap na batang maestro. Gusto niyo pang mamatay. Ha! Mga tangang to. Miguel, kilala kita kahit abo ka pa.
Nagpapanggap ka lang kasi hindi nagpakita si Ginong de la Cruz. Inaangkin lang ang pangalan niya para iligtas ang pamilya Santos. Managinip ka. Pinakamataas ang Samahang Bantay Langit. Kinabayan ako ng maestro nito, Gregorio Olivares. Ang tapa mo magpanggap na si Ginong de la Cruz. Ngayon, tatapusin kita para sa Samahang Bantay Langit. Gusto mo siya? Patayin mo muna ako! Siyempre, dadaan muna kayo sa amin. Dadaan muna kayo sa amin. At sa aming dalawa. Kayo, bakit nyo ginagawa to? Kahit hindi ka si Miguel, niligtas mo ang pamilya Santos. Tsaka, kamukha mo siya. Hayaan mo kaming bumawi sa kanya. Harangin namin sila. Tumakbo, bilis! Tumakbo? Hasa pa! Wala sa inyo ang makakatakas ngayon. Akala nyo kaya nyo. Patayin nyo ako. Patay din sila. Nagpanggap kang Ginoong de la Cruz! Pag nalaman ng Samahang Bantay Langit, madadamay ang pamilya Santos mo. Sige, i-report mo sila. Di mo alam? Tatawagin ko sila para sa'yo. Ano, ha? Oh no! Kailangan tayo ni Rafa! Makinig kayong lahat! Tayo na ang pamilya Santos! Oo, Ang bulwagan ng kadiliman ay puro kasamaan. Lang ang ginawa na yon. Di ko kayo palalampasin. Akala nyo ba kaya yung tawagin ng mga taga-Samahang Bantay Langit? Gising na. Ang Santa Maria ng Samahang Bantay Langit ay nandoon sa seremonya. At duda ka pa sa pagkatao ni Rafa? Buisit na bong. Baka peke rin ng Santa Maria na yon. Para lang pigilan akong sumali sa pagpili at sirain ang kinabukasan ko. Ibigay ang lihim na yon para maawa ako sa inyo. Makining, ito na ang huling tsansa nyo. Narinig nyo? Punta na kayo. Sumunod kay Ginong Javier o Pamilya Santos ang mananalo ngayon. Ang Pamilya Santos! Hey, pabagsak! Ngayon, aming pamana ang mga lihim. Mas gusto kong sunugin ito kaysa makuha ng basurang tulad mo. Umalis ka na. Di laban mo to. Huwag mong ipahamak ang buhay mo. Huwag mag-alala. Di nila ako magagawa. Ang tapang mo pa rin, ha? Tingnan natin kung sinong sasagip sa'yo. Vai! Tigil! Ang lakas ng loob mo! Ako si Tomas, punong kadiliman. Pagbati, Senyorita Olivares. Loko ka! Nandito na si Santa Maria. Ngayon, patay ka na! Senyorita Olivares, nagpapanggap siyang batang pinuno ng pinadala ng Bantay Langit na si Rafael de la Cruz. Papasagutin ko sana siya. Talaga ba? Hingle! Ayos ka lang ba, Rafa? Pagbati, Ginong de la Cruz. Ginong de la Cruz? Siya talagang makasaysayan si Rafael de la Cruz! Sa presensya niya, ligtas ang pamilya Santos. Siya! Ang batang pinuno? Senyorita Olivares, isa lang siyang bumuo ng pamilya Santos. Paano siya magiging batang pinuno? Huwag mo siyang pagtakpan. Ano? Pinadududahan mo ba ako? Hindi ko po magagawang gawin yan. Ano ba to? Di ba sabi mo di siya si Rafa? Baka! Gino! Siguradong walang kwenta siya. Miguel! Sigurado ka bang siya si Santa Maria? Magkatulad sila ni Miguel. Paano siya galing sa Samahang Bantay Langit? Antonio, paano ko makakamalang si Santa Maria? Walang kwenta! Kung hindi dahil sa'yo, di ko sana na-offend si Ginong de la Cruz. Paano ko malalagyan si Santa Maria? Hayop ka. Kung hindi dahil sa'yo, di ko sana ginalit si Ginoong de la Cruz. Imposible.
Di siya si Rafael de la Cruz. Sinong de la Cruz? Mali ako. Di ko po na-realize ang galing nyo. Patawarin niyo ako. Nagmamakaawa ako. Di ba tinawag mo kung tangon balak mong gawing halimbawa at patayin para sa samahang bantay langit? Sinong de la Cruz? Siya po. Niloko ako ng hayop na to. Kung hindi, ba't ko kayo aawayin? Di ko kayo aawayin. Kahit kailan. Talaga? Pero kaya mo kumatay at magnakaw ng lihim. Sa mundong ito, ang matibay ang mananalo. Gusto ko lang ang lihim ng Santos na Arnis. Ang tigas kasi ng ulo nila. Ang matibay ang mananalo. Kaya ang bantay langit ay wawasakin ang bulwagan nyo ngayon. Senyorita Olivares, pakiusap. Tulungan niyo ko. Ginamit ng gulwagan ng kadiliman ang samahang bantay langit para manakit. Dapat lang na matumba. Ninakaw nyo ang lihim, pinatay ang mga pamilya at sinira ang lahat. Nandito ako para magbigay ng hustisya at ibagsak kayo. Narito ako ngayon para maghatid ng hustisya at tapusin kayo lahat. Ginong de la Cruz, maawa ka sa akin. Ibibigay ko ang lahat ng lihim ng angkan. Sa mga ito, mas lalakas ka. Ang mga lihim na yan ay pamana ng bawat angkan. Ngayon, gagamitin ko ang dugo nyo para parangalan ang mga kaluluwa nila sa kabilang buhay. Kaya hindi mo na talaga ako palalampasin na yon. Masyado ka ng tama. Pinilit niyo kong gawin to. Harapin niyo ang kahihinatnan nito. Thomas, ang tapa mo lumaban. Sino ka ba sa akala mo? Ginagalang ko kayo bilang Senyorita Olivares at Ginoo. Pero binaliwala niyo ang kabaitan ko. Sige, kayo ang may gawa nito. Seryoso, anong magagawa nyo sa malakas na samahang bantay langit? Di ba curious kayo? Kung bakit namin ninanakaw ang mga lihim? Bakit? Dahil may dayuhang maestro kaming kakampi. Siya ay isang dakilang martial saint. Kahit labanan pa niya si Gregorio, madali niyang babagsakin ang samahang bantay langit. Basta mahanap namin ang mga lihim ng martial arts, ang gulwagan ng kadiliman ang magiging nanunggunang samahan. Kasabwat niyo ang dayuhan para pumatay ng kapwa niyo. Ngayon, ako mismo ang tatapos sa inyo. Tandaan, mauubos din ang samahang bantay langit. Sino man ang humarang, mamamatay. Sino man ang lumaban, mamamatay! Ngayon, ikaw naman! Ginong de la Cruz, mali ako. Naging bulag at tangga ako. Akala ko ikaw ang talunan na si Miguel. Kaya ko kayo hinabol. Pakiusap, pakawalan niyo ko. Pakawalan ka? Pinagtaksilan mo ang angkan mo. Hindi sa akin dapat ka magmakaawa. Tay, alam ko nagkamali ako. Pakiusap, kausapin mo si Ginong de la Cruz para sa akin. Tay, magsisisi na ako. Sa Pamilya Santos, magsisimula ako ng bago. Walang utang na loob na walang hiyang to. Tumabi ka! Ni, alam ko mali ako. Pakiusap, 20 taon na akong anak niyo. Patawarin niyo ako. Gusto ko lang mabuhay. Ni, patawad. Ngayon mo lang naalala na anak kita. Alam mong 20 taon ka naming pinalaki. Nasaan ang mga alaala mo nang pilitin mo kaming mamatay? Nawala lang ako sa sarili ko, Ning. Ni, patawarin niyo ako. Magiging mabuting anak na ako. Ate, tulungan mo kong kausapin siya. Sabihin mo. Ate, di ba tinapos mo na ang lahat sa amin? Di ba tinapos mo na ang lahat sa amin? Nagpadalos-dalos lang ako, ate. Nanay, ilang taon na tayong magkasama. Hahayaan mo ba akong mamatay ng ganito? Walang pumilit sa'yo. Ikaw ang pumili nito. Maricel, please. Sabay tayo lumaki. Dapat may silbi ang mga taon na to. Iligtas mo ko. Kausapin mo siya para sa akin. Ayokong mamatay. Nakikiusap ako. Tay na ang bomba natin na magpanggap kang hinahabol para iligtas ako. Pinagkanulo mo kami. Ang sama mo. Dapat lang sa'yo ang mangyayari. Mahigit 20 taon akong nakasama sa inyo. Anak niyo ko. Paano niyo ko hahayaang mamatay? Wala ba kayong awa? Dito. Dati, ulubi ka. Nangiinig sa lamig. Tinulungan ka ng magulang ko. Itinuring kang parang anak at binigay ang lahat nila. Paano mo kami binayaran? Plinano mo ang pag-awain kami kay Miguel at pinalaya siya at rinaydor ang angkan. Isa kang demonyo.
Tinuluman niyo ako! Dahil nawala ang walang kwentang si Miguel, kaya pinalit niyo ako sa kanya. Mabait kayo sa akin para mawala ang guilt niyo kay Miguel. Kayo! Lahat kayo! Nang gumalik si Miguel na walang lakas, bigla kayo naging maalaga. Dahil gusto niya na paglingkuran ko siya pag naging pinununa ako, di ba? Sinisindak niyo ako? Isang tanga lang ako. Makinig kayo! Bago umalis si Miguel, binugbog ko siya. Wala siyang balita nitong mga taon. Baka patay na siya. Ano? Anong sinabi mo? Ikaw! Walang utang na loob! Ang lakas ng loob mo! David! Tawagin ang doktor! Doktor! Bilis! Gino! Tulungan siyang tumayo. Kaibigan, kung may mangyari kay tatay, ako mismo ang papatay sa'yo. Kumusta siya? Malala na ang pagdurugo niya sa sugat ng palaso. Nasira na ang mga ugat niya sa matinding impact. Kailangan niya ng dugong esensya para mabuhay. Gamitin mo ang dugo ko para iligtas siya. Hindi pwede. Kailangan galing sa malapit na kamag-anak. Gamitin mo ang dugo ko. Maliligtas ko si tatay. Sora, mag-ingat ka. Zora, kumusta ka? Ginang Zora? May panloob siyang sugat. Pag nagpalabas siya ng enerhiya, babalik ang dugo niya. Di niya to pwedeng gawin. Wala akong silbi. Di ko man lang mailigtas ang tatay ko. Di mo siya nailigtas? Patay na ang nag-iisang anak niya. Vicente Santos, ayaw mo kong iligtas. Tingnan mo, mamamatay ka rin. Is this really our karma? No! Tingnan natin. Hindi! Miguel. Ikaw si Miguel, di ba? Ikaw si Miguel, di ba? Ikaw nga si Miguel. Hindi, imposible. Sabi mo kanina, si Rafael de la Cruz ka. Malalaman mo rin yan. Gising na siya! Ang sikat na si Rafael de la Cruz, ang aming batang maestro! Nakakabilib. Mahal, ayos ka lang ba? Tatay! Ano? Ano nangyari sa akin? Napinsala ang mga ugat mo. Nalugmok ka. Iniligtas ka ni Miguel. Miguel. Benji, siya ang anak natin, Miguel. Miguel! Ikaw? Ikaw ba talaga? Miguel? Imposible. Pag-alis ko sa bahay, naging alagad ako ni Maestro Olivares. Pinalitan ng pangalan ko ng Rafa. Sabi kong wala ng Miguel. Kaya ko si Miguel. Totoong talunan si Miguel. Paano siya naging namanguna sa langit sa loob ng 3 taon? Loser! Mga bulag kayong tanga! May banal na katawan si Miguel na bihirang makita. Isang kaunting pagsasanay, tataas ang lakas niya. Kung hindi niya siya pinigilan, matagal na siyang nangungguna. What? Anong banal na katawan? Kailangan gisingin gamit ang enerhiya at mga halamang gamot. Kaya pala di ko naprotektahan ang enerhiya ni Miguel. Ako ang sumira sa'yo, Miguel. Ang tanga ko. Kawawang bata. Pasensya na. Hindi, Lito! Di ako naniniwala, Diego! Magbabayad ka na, pero di ka pa rin nagsisisi, Miguel. Anong gagawin mo sa akin? Nung gumalik ako, hindi ko ninais na kunin ang pwesto mo. Pero ilang beses mo akong biniset up, pinadala sa Shadow Bureau.
Pinutol ang mga litid ko at walang tigil na tinorture. Sino nagpadala sa'yo? Maawa ka! Please, pangako, hindi na ako magpapakita sa harap mo. Ikaw ang nagpapakilos. Baka di kita patayin na yon. Pero magbabayad ka sa ginawa mo. Ano ba talagang gusto mo? Gusto ko lang maranasan mo ang sakit na dinanas ko noon. Tapos? Tapos na ako. Ikaw na ang bahala. Diyos ko, palapasin niyo na siya sa bahay na to habang buhay! Enrico, ginusto mo to. Clarissa, tara na. Miguel! Miguel! Sa mga taong lumipas, kasalanan ko to. Alam kong mali ako. Pwede mo ba kaming patawarin? Miguel, noon, bulag ako sa katotohanan. Dalin lang ako ni Erminio at nasaktan kita. Sorry talaga. Hindi ko inihiling na tuluyan mo kaming patawarin. Sana ituring mo pa rin kaming pamilya. Hakisa, Miguel. Alam kong sobrang masaktan kita noon. Gusto ko itamato para sa'yo. Noon, akala ko sa wakas may pamilya na ako. Pinigay ko ang buong puso ko. Gusto kong maging parte ng pamilya Santos. Pero anong nakuha ko? Lahat ng sakit na to galing sa inyo. Hayop ka! Si Diego ang susunod na pinuno. Ipapasa ko sa kanya ang lihim ng arnis. Miguel, umamin ka na. Miguel, tama na. Nung araw na pinalitan ko ang pangalan ko, nagpasya na akong putulin ang ugnayan natin. Simula ngayon, wala na akong galit. Ubus na ang nakaraan. Gusto ko na lang magpatuloy. Salamat. Tara na. Miguel! 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 Kahit anong mangyari, nandito kami ni Maestro. Juliana, tingin mo ba wala akong silbi? Desidido na akong layuan ng pamilya Santos. Pero madali pa rin akong naapektuhan. Dugot laman mo sila. Hindi mo sila basta makakalimutan. Bigla silang nawalan ng pakialam. Oh, salamat. Clarissa, salamat sa 3 taong pagsuporta mo. Kung hindi dahil sa inyo ni Maestro, makapatay na ako. Isa kang henyo. May banal na katawan. Itinakda kang magmingig. Kalimutan na natin yan. Sasabihin ko kay Maestro ang bantay ST na binanggit ni Tomas. Parang ang buong sitwasyon. Ay, hindi ganun kasimple. Maestro! 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 Rafa, Clarissa, nakita mo ba si Maestro? nag-ensayo sa hiwalay si Maestro. Matagal pa bago siya bumalik. Paano na ang dayuhang ritual? Ako nang bahala dyan. Isang tagumpay na lang sa banayad na tagapantaguyod. Mag-focus ka na lang sa pansasanay. Salamat, Clarissa. Sasama ako. Ito ang pabuya mo. Mukhang kailangan ko pang tulong ng Maestro sa huling tagumpay na to. Rafa, nandito na ako. Mabutit nandito ka, Clarissa. May nalaman ka ba tungkol sa dayuhang Maestro na yon? Dahil may suporta kaming dayuhang maestro, siya isang dakilang santo ng martial arts. Kahit kay Gregorio Olivares, pantay ang laban. Mas madaling durugin ang samahang bantay langit kaysa maghiwa ng prutas. Basta't mahanap siya, lihim ng martial arts. Ang gulwagan ng kadiliman ang magiging nangunggunang samahan. Wala kaming nalaman tungkol doon.
Pero may natanggap akong balita ngayon. May gumagamit ng pangalan mo para magsagawa ng Marshall Summit bukas at napadala ng imbitasyon sa lahat ng lahi. Nasa pag-aayuno ang mga maestro. Hindi ko to inayos. Sigurado ka sa balitang yan? Sigurado. Isang disipulo ang sumuga ng buhay para magbalita at heto, mukhang totoo ang imbitasyong to. May masamang balak ang isang tao. Pipigilan ba natin sila? Huli na! Diretso na tayo sa summit. Gusto kong makita kung sinong nagpapasikot sa likod nito. Sige. Huwag matakot. Titingnan ko. Leandro Santos, ang tapang mong bumalik. Ibigay niyo ang lihim na yon. Palalampasin ko kayo dahil mabuti kayong nagpakita sa akin noon. Isipin niyo itong awa. Sa bangkay ko pa lang. Naghahanap ka ng gulo. Hulihin sila. Halugugin ang bahay na to. Hanapin ang lihim na yon. Opo. Ikaw, palayain mo. Bitawan niyo ko. Mga bulag talaga kami noon. Inalagaan namin ang ahas sa aming dibdib. Nahanap na. Ito na yon. Dalhin niyo sila. Nagsisisi akong di ka pinatay ni Miguel noon. Nilo Santos, ba't ka nandito? May pagpupulong ang Samahang Bantay Langit. Imbitado ang lahat ng pamilya. Nagrepresent ako ng Pamilya Santos. Pamilya Santos, pinyatawad na naman siya. Pinasugat ko ang tendons mo, titinapon ka. Ha? Ano? Pero nandito ako at maayos lang. Tandaan mo! Paboritong anak ako ng Pamilya Santos. Pero ikaw, nagpanggap bilang pinuno ng samahan. Ang kapal na mukha mong pumunta rito. Isang biro ba sa'yo ang Samahang Bantay Langit? Lahat kayo, isa siyang impostor. Nagpanggap na pinuno natin. Ang gago. Hindi ito mapapatawad. Hindi namin ito palalampasin. Lihim ang pagiging pinuno ng Bantay Langit. Naglakas loob kang magpanggap. Gusto mo yatang mamatay. Parusahan ang masamang to. Miguel Santos. Kahit nasa tuktok ka ng ranking, kahit ikaw pa ang tunay na pinuno, kung walang tatanggap sa'yo, peke ka lang. Pag nahuli ka, aayusin ko ang atraso mo. Duwag na uod ka. Huwag mong idamay ang iba sa dumi mo. Enrico Santos, pinalize ka na parang aso. Tapos nangahas kang bumalik. Pamilyar nga yan. Pero paborito si Enrico sa pamilya. Paano siya pinalayas? Pero malaking kasalanan ang pagpapanggap na pinuno. Tingnan natin ang mangyayari. Lahat kayo, tingnan nyo! Ang medalyang Bantay Langit sa baywang niya. Pero walang kwenta si Miguel Santos. Wala siya sa ranking. Di siya ang pinuno, tapos tinatanggipan niya. Nilalait niya ang dangan ng aming samahan. Kung magtutulungan tayo na hulihin ang impostor na to, malaki ang pabuya ng pinuno sa atin.
Buksan ang mga mata mo. Kitang-kita mo. Ako ang Santa Maria ng Samahang Bantay Langit. Clarissa Olivares. Binababae mo ko. Binabangga mo ang samahan. Kung ganun, Siya ang tunay na Santa Maria. Matagal na mumiral ang Samahang Bantay Langit. Sinong pinuno na hindi ginagalang? Pero si Miguel ay isang palaboy at asong gala. Paano siya naging pinuno? Tingin ko, baka nandaya ka para makuha ang suporta ng Santa Maria. Anong sinasabi mo? Clarissa? May galing si Miguel. Pinasa sa kanya ang posisyon ng bata pa. Para sa akin, tama to. Puro salita lang yan. Sa lahat, kung makukuha lang ang Santa Maria sa mga pangako, sino ang pinuno at mamumuno sa mga bayani? Ano na lang ang mangyayari sa samahan, Danggal? At mundo natin, mga tanga. May punto siya. Walang ebidensya, walang saksi. Wala tayong paniwala. Di tayo makukumbinsi. Tinatalikuran namin to. At ikaw? Enrico Santos, anong karapatan mong tanungin ako? Pumipili ng pinuno ang Samahang Bantay Langit hindi sa edad, kundi sa lakas at katangian. Imposible! Patutunayan ko ngayon na peke siya. Di siya pwedeng magtagumpay muli. Lakas, ugali. Gusto mo lang magpabida. Ang batang pinuno ng Bantay Langit. Pag kumalat to, pagtatawanan tayo ng ibang samahan. Ang talento ang basehan ng samahan, hindi edad. Bata man ang pinuno, banal ang katawan niya. Lumalagpas ang galing niya sa lahat. Si Zenaida Olivares mismo ang nagbigay sa kanya ng titulo. Paano magiging peke yon? Huwag mong isiping dahil Santa Maria ka. Pwede kang mag-imbento. Sabi ko nga, ninakaw niya ang titulo at kasabwat mo para agawin ang kapangyarihan! Ano ba talaga ang totoo? Pero ang totoo, wala kang matibay na ebidensya. Di nakakumbinsi. Magpakampante ka. Lagi mong pinagdududahan kung sino ako. Pero wala ka namang ebidensya. Ginugulo mo lang ang usapan. Sa lahat, ang Samahang Bantay Langit ay nakatuon sa galing. Kalokohan ang humusga sa pinuno, batay lang sa edad. Lihim na utos ito mula kay Pinunong Don Olivares. Utos nitong imbestigahan si Miguel Santos. Buti nakapaghanda ako. Ipagpatunayan mo na ang sarili mo. Ilang araw nang nagsasarili ang maestro. Hindi niya yan isusulat. Talaga? Peke yan. Kahit sino pwedeng mag-imbento. Ipakita ang ebidensya. Ito ang medalyang Bantay Langit. Simbolo ito ng kapangyarihan ng pinuno. Magbubukas lang ito para sa tunay na tagapagmana, si Noel Santos. May huling-hiling ka pa? Siya ang medalyang Bantay Langit. Linisin ko ang aming samahan ngayon. Ayokong makipaglaban. Pinilit mo to. Gumaling ang mga ugat mo. Miguel Santos. Akala mo tapos na ako na maputol ang mga ugat ko. Ang lihim na sining ni Gino ang Iton ay nagbigay sa akin ng higit na lakas. Plano kong gamitin ang pagpupulong na to para ubusin ang lahat ng pamilya. Sirain ang pamilya Santos at wasakin ang Samahang Bantay Langit. Dahil naparito ka, ang buhay mo ay magsisilbi para pampulbo sa sandata ko. Mag-ingat. May dayuhan diskarpe ang estilo niya. Itong espadang gawa ni Ginoong Eton sa itim na bakal ay ginawa para sirain ang sandata ng Timog Bayan. Maganda kang mamatay. Miguel, kasama mo ako. Ano? Tapos na. Tapos na! Dalhin si Vince, Miguel Nuevo. Tingnan natin kung matapang ka.
Kapag hinawakan mo ko, mamatay ang pamilya Santos dito. Silga! Kasabwat mo ang mananakop! Pinatay ang angkan natin! Ninakaw ang lihim natin! Ngayon, ginagawa mo kaming human shield! Paano ka naging ganito kalupit? Bitawan mo ko! Papatayin kita! Taksil! Taksil, hindi kayo pamilya ko. Yabang lang kayo sa layunin ko. Miguel Santos, hindi ka nila mahal. May pakialam ka pa ba sa kanila? Kawi mo! Miguel Santos, inaakitin niya. Huwag kang maglaro. Miguel, huwag isipin ang pagkatalo natin. Ang lihim ay kabiguan ko bilang pinuno. Dapat ako ang namatay para dito. Huwag mo kong isipin kung ito na ang tadhana ko. Ang danggal at kaligtasan ng mundo ay higit sa buhay ko. 1,000 beses pa. Miguel! Miguel, nagkamali kami sa'yo. Hayaan mo kami. Miguel, mali ako. Naniniwala ako sa kasinungalingan at tumalikod sa'yo. Ngayon, pakiusap. Isipin mo ang sarili mo. Huwag mo kaming hayaan. Nasirain ang bukas ng samahan. Huwag hayaan na bumagsak ang Timog Bayan dahil dito. Miguel! Miguel, gawin mo na! Manahimik! Tama na ang drama nyo. Para kanino yan? Ikaw ang may gawa nito. Inagaw mo lahat sa akin. Manahimik! Ikaw ang masama. Deserve mo yan. Huli mo na. Di ka pa rin nagbabago. Santos, huwag mong isiping di kita papatayin. Miguel Santos, subukan mo kung hawakan. Kung mamatay ako, mamatay din sila. Lahat sila. Leandro Santos, walang puso ka! Ayop ka! Paano nagkaroon ng halimaw ang pamilya Santos? Miguel, kalimutan mo kami! Patayin mo ang demonyong yan! Sige, Santos, hindi ka tao. May ginawa ba ang pamilyang to na masama sa'yo? Ang lakas ng loob mong gamitin kami para takutin si Miguel. Di ka ba takot sa karma? Miguel, patayin mo siya! Gawin mo, Miguel! Siya ang may mali. Bakit ako? Miguel Santos, gusto mo kong mamatay? Gaganti sa akin si Ginong Edong. Ginong Edong! Ginong Edong, papatayin kita. Sino? Ang nagbigay sa'yo ng tapang na saktan ng mga tao ko. Miguel, ito. Si Itong ang utak nito. Pupuntahan sana kita. Pinagaan mo ang trabaho ko. Tinala mo. Ang isang mayabang. Tinala mo ang mga mananakop na to na paulit-ulit na gumagawa ng gulo sa Timog Bayan at nananakit sa mga tao ko. Ngayon, magbabayad ka ng dugo. Kung matalino ka, pumalik ka sa maliit na isla nyo. Baka hayaan kitang mamatay ng buo. Napakayabang mo. Ngayon, lahat kayo sa Timog Bayan ay mamamatay. Isang patibong lang ang pagpupulong sa Timog Bayan. Naglagay ako ng simpleng laro. Walang isa sa inyo ang makakatakas. Miguel, huwag ka na masaktan. Ito ang kantimpala mo sa kasamaan. Leandro! Tumatakas pa rin si Santos. Katapusan mo na ngayon. Tingnan natin kung may magliligtas pa sa'yo. Ikaw! Sumusobra ka na! Sa panaginip mo. Ginong Edong! Patayin mo sila ngayon. Iniligtas kita noon. Ngayon! Ikaw naman ang tutulong sa akin. Masama to. Huling bawan na teknik to. Lakas! Ubisin to! Wag mahuli! Miguel! Miguel! Ngayon, lahat kayo mamatay ngayon!
Yeah! 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 Lolo! Miguel! Ayos ka lang? Clarissa, dalhin si Miguel para gamutin. Ako na sa iba. Umayos kayo. Makinig sa akin. Itigil ang kalokohan. Dong Olivares. Ilang dekada na. Sinong mag-aakala na di ka pa rin makalayo? Dapat sumunod ka sa tama at nasa tabi ko. Di ko inakalang iaalay mo sarili sa kadiliman. Di mabilang ang kasalanan mo sa Timog Bayan. Sikat ka sa kasamaan, kahihiyan ng ating samahan. Wala ka ng ibang, kundi ang pinakawalang hiya. Basura sa mga basura, ha? Nang talunin mo ako noon, nagpakonbisyon ako para sa lakas. Nang hako akong ako mismo ang sisira sa iyo. Sa inyong tinaguriang makatarungang samahan, hanggang sa huling isa. Ngayon, ang araw na lulunurin sa dugo ang Timog Bayan. Sige nga. Nag-iilusyon ka lang. Hanggat nandito ako, di ka magtatagumpay. Di na matatakot sa'yo ang mga taga-Timog Bayan. Bernardo! Maawa ka sa akin! Naisip ko na ang mali ko. Maawa ka sa akin. Sinisiguro ko, hindi ako babalik sa Timog Bayan. Enrique! Sagutin mo ko. Totoo ba ang pagsisisi mo? Sumpa. Pag bumalik ako sa Timog Bayan, mamatay ako sa matinding sakit. Sige, dahil sa... Nakaraan nating pagsasama, palalampasin kita ngayon. Tuparin mo yan. Umatras ka na. Opo. Mag-ingat ka. Lolo! Maestro! Hayop ka! Nagpanggap kang sumuko! Hayop ka! Gregorio, walang bawal sa digmaan. Di ko inakala na matapos ang ilang taon, pareho ka pa rin. Madaling makontento. Wala kayong kawala na yon. Pag naubos ko ang lakas nyo, kukunin ko ang banal na katawan ni Miguel. Ako ang magiging pinakamalakas. Walang makakatalo sa akin. Luluhod sa akin ang buong Timog Bayan. Lolo, anong gagawin natin? Miguel? Isang hakbang na lang ang banal na katawan mo. Di pa bukas ang daluyan. Kung titigilan mo ang isip mo at lubos na ilabas ang lakas sa loob, abot mo ang rurok mo. Kahit may lason ka. Napakalupit nito. Ginawa ko na lahat. Naharanin ang pangunahing daluyan. Pero di ko na maabot ang pugsyo ko. Pero di ko na to matatagalan. Dapat mabilis kang madising sa lakas ng banal na katawan. Tapusin mo na to. Sige. Lahat kayo, pakiusap. Tulungan niyo kong pigilan si Iton ng isang sandali. Dapat ako magmeditasyon dito para makapokus ang disipulo ko sa lakas niya. Kapag umangat siya, madali na nating tapusin si Iton. Sige. Uy, huwag niyo akong kalimutan. Akala nyo, ba kayong mga basura, kayang protektahan ng walang kwentang yan kahit sandali? Nanaginip kayo, gusto nyo ng kamatayan. Miguel, bulag ako noon. Pasensya na. Ngayon, kahit ikamatay ko pa, bibigyan kita ng oras hanggang dulo. Hindi ko hayaan mo sa Siton. Ngayon! Malalaman ni Evangelio ang matibag na diwa ng mga taga-Timog Bayan. Miguel, hinggo na hahayaang saktan ka pa. Miguel, sa nakaraan, mali ako. Ngayon, ito lang ang paraan para maitama ko. Handa akong ibuwis ang buhay ko. Kung magtutulungan tayo, di siya tatagal. Pag naabot ni Miguel ang larangan ng banayad na tagapagtaguyod, wala siyang panama kay Hilario. Saluhin niyo si Lono at Miguel. Kahit 5 segundo lang, libo-libong taon, bago umabot sa larangan ng banayad na tagapagtaguyod. Pwede niyong bilangin. Kahit si Gregorio Olivares, di naabot yon. Ang batang yon, naabot agad ang larangan ng banayad na tagapagtaguyod. Imposible yan. Tiwala kami kay Miguel. Dapat nating sundan si Miguel Santos! Miguel, tulungan kitang linisin ang huling daluyan. Clarissa, tulungan mo kong mag-channel ng enerhiya. Bilis! Hindi ka pagising.
Ilang sandali lang na protektahan ang talunan. Buhay mo ang kapalit. Sumuko ka na lang sa akin. Palalampasin kita. Kundi, lahat kayo'y mamamatay. Hindi ako susuko. Hindi. Kung ganon, mamatay ka. Isipin to. Huwag isipin ng iba. Ayos? Ilang sandali lang, magbubukas ang daluyan mo. Sundin ang boses ko. Sabihin ang mantra. Tigas na parang yelo, tigas na parang yelo. Hindi matitinag ang langit. Hindi matitinag ang langit. Walang hadlang ang isip. Walang hadlang ang isip. Parang ulap at tubig. Parang ulap at tubig. Isipin ang core ko. Isipin ang core ko. Enerhiya sa katawan. Enerhiya sa katawan. Basagin ang huling daluyan at umakyat sa larangan ng banayad na tagapagtaguyod. Di ko siya hahayaang umangat. Pinagtanggol ka ng magulang mo. Binaliko ang 4 na tadyang nila. Muntik na sila mamatay. Tapos nakaupo ka lang na parang walang nangyari at lumalakas pa. Napakasarap mo. Ngayon, ibababa ko ang haton ng langit. Ako mismo ang papatay sa'yo. Walang hiyang anak. Hindi ko hayaang saktan mo ang anak ko! Patay ka! Miguel, minaliit kita noon. Pero ngayon, ipagbabayad ko to gamit ang buhay ko. Dapat mabuhay kang maayos. Nanay? Larangan ng banayad na tagapagtaguyod. It's up. Pinatay mo ang mga tao ko at sinira mo ang tibong. Ngayon, magbabayad ka ng dugo. Hindi. Maestro, kumusta si nanay? Ayos na ang nanay mo. Selyado na ang meridians niya. Ligtas na siya ngayon. Huwag mag-alala. Miguel, anong tawag mo sa akin? Nanay. Miguel, tinawag mo na akong nanay. Ang saya ko. Miguel, tinawag mo na kami. Ibig sabihin, pinatawad mo na kami, tatay. Nanay. Dati, si Noel Santos ang may pakanan nito. Kung hindi niyo ko ipinagtanggol ngayon at nilabanan si Ethan, baka patay na ako. Salamat. Pamilya tayo. Di na kailangang magpasalamat. Ginawa lang namin ang dapat. Diba? Maestro, ayos. Kalang ba? Ayos lang. Habang nililinis ang huling meridian mo, aksidenteng naipit ang lason. Magpahinga ka at gagaling ka rin. Na makitang pamilya mo na nagtutulungan laban sa kalaban ay nakakatuwa. Ikaw ang unang banayad na bantay sa isang siglo. Makakapanatili ka ng samahang bantay langit at ng buong bansa. Banayad na bantay! 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 Maricel, anong sasabihin mo? Miguel, bakit? Noon, dahil kay Enrico, marami akong ginawang nakasakit sa'yo. Pwede mo ba akong patawarin? Nakaraan na yun. Wala nang dapat tatawarin. Kung ganon, ang sinabi mo nun, tuloy pa ba? Maricel, pag nagtagumpay ako, babalik ako para pakasalan ka. Okay, sa buhay na to, ikaw lang pakakasalan ko. Maricel, wala na ang Consillo Santos noon. Gusto ko na lang harapin ang hinaharap. Tsaka, sa iba na ang puso ko. Ano? Takot bang makuha ang Miguel mo? Lolo, paano kung umalis talaga siya kasama ni Maricel? Anong gagawin natin? Wala yan, baliw na bata. Huwag mo't alala. Hindi na si Miguel ang dating ang sarili. Alam ko. Noon di ko siya pinahalagahan.
Sana maging masaya at ligtas ka. Maestro? Sundan mo siya, Maricel. Miguel, pwede bang manatili ka? Ayokong umalis ka. Oo, bigyan mo kami ng chance. Babayaran ka namin. Di na kailangan. Pinyatawad ko na kayo. Tatay? Nay, nagkakagulo ang bansa ngayon. Gusto ko lang gawin ang makakaya ko para makatulong sa iba. Miguel, kung ganon... Babalik ka ba? Huwag mag-alala, tatay. Pag naayos ko ng lahat, babalik ako para makasama kayo. Miguel! Hihintayin ka namin sa bahay! Miguel, ingat ka.